Eto ho, mga kababayan, si Tio Moreno. Kilala niyo naman si Tio Moreno. Kung napanood ninyo yung hearing ni nakaraan sa TRICOM, eto hong si Tio Moreno, isa sa mga DDS. At ito ay yung nandun sa lamesa na sa picture na pinakita ni na Pebbles, siya yung nandun sa harapan, katapat ni Abines, yung may malaking muscles. Yan yun. Diyos ko, maging kay Bato de la Rosa, pinagtatawanan niya. Sabi niya ha, contempt na sana, naging bato pa. Tingnan nyo. Former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa once again prove he is all he has all bark and no bite, no? Kumbaga po sa aso daw si Bato de la Rosa puro lang aw 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 arf arf, sabi nga ni Tinay. If you ask Tinay, what's the sound of a dog? Arf arf. What's the sound of that big dog? Arf arf. What about the little dog? Arf arf. They're the same. Oh, pero wala naman daw pong, walang pangil, hindi nakakagat. Ingay lang daw po si Bato. Bakit naman kasi, sablay naman kasing ginawa nila, kaya hindi na umubra yung contempt. Di ba? Despite all the opportunities given to him by Digong, sabi niya, sa kabila ng lahat ng mga oportunidad na ibinigay sa kanya ni Digong, nabigo si Bato. Sabi niya, na ihatid yung delivered when it mattered most by acting spineless. So nabiguraw po si Bato de la Rosa na ma-deliver ang inaasahan sa kanya na bato, maangas. Na yung mala Duterte na personality sa hearing. Kasi palagi na lamang, 'di ba? Lumilitaw po na siya ay isang katatawanan lang doon sa Senado. No, comedy. PNP chief din dati si Ping Lacson, but he is way, 'di ba? Below and further compared to Ping Lacson, si Bato de la Rosa. Ambassador Marcos Lacanilao blatantly lied under oath. He was present during Duterte's unlawful arrest and saw firsthand that Duterte was not turned over to a competent judicial authority, a clear violation of due process. Yan. Ano bang nilalaman kasi ng lintik na itong sinasabi nila na tawag dyan, yung Article 59 na yan. So balikan lang natin saglit. Ito po yun. Ito. Yung competent authority na tinutukoy dito. So sabi rito, Article 59 ng Rome Statute, ano daw ang gagawin kapag nag-aresto itong custodial state? Sabi rito, a state party which has received a request, ibig sabihin, state party received the request for provisional arrest. Ito po yung, halimbawa, kung sino yung nakahuli sa kanya. So, for example, nahuli ng Hong Kong si Duterte. No? So, ang Hong Kong, kailangan daw po nilang gawin itong Article 59. Ay, dito sa number 2, itong sabi, the arrested person shall be brought before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine kung yun bang warrant applies to that person. Siya ba yung tao roon na hinahanap dun sa warrant of arrest? Yun bang pagka-aresto sa kanya sang-ayon sa tamang proseso at yung kanyang mga karapatan naibigay ba sa kanya, properly accorded. Now, in this case, the state party na tinutukoy dito ay ang Pilipinas. And apparently, the Philippines can no longer consider as state party dahil hindi na po tayo member ng ICC. So saan po naman tayo nagkaroon dito ng jurisdiction ang ICC para mag-comply ang Pilipinas. Article 127 kasi sinasabi roon na kahit na kumalas na tayo, hindi pa rin nawawala, hindi na di-discharge ang bansa na kumalas sa mga obligation nito. At kung saan po meron tayong obligation, doon po sa mga nasimulan na ang investigasyon bago pa tayo naging ganap na kumalas sa kanila. So, ano yung mga naimbestigahan na noon o nasimulan na? 2017, sinampahan ng kaso si Duterte. Di ba? Tapos
hinandle na nila yan. No, 2018, umalis tayo. 2018, 2019, official na tayong kumalas sa sa ICC. So, ang sinasabi rito, naikawat ba sa kanya yung kanyang karapatan? Ay, ang ginawa naman sa kanya roon, di ba? Tinawag si Duterte, hinold sila. Pwede naman kasi siyang i-hold eh. Airport yun eh. Nung hinold, dilagay siya sa presidential suite, yung tinatambayan ng presidente habang nag-iintay ng flight niya. Tapos inalam na siya yung tao doon. So hindi ho ibig sabihin na kailangan pag inaresto ka on the spot dala mo yung arrest warrant. Sa batas po ng Pilipinas, hindi po requirement na bitbit mo yung warrant of arrest. Ipaalam mo sa kanya at pagdating doon sa presinto, doon mo ipakita yung arrest warrant. Okay lang po yun. Pero kung bitbit mo, di lalong okay. Now, sabi rito, yung karapatan niya, binasa rin naman sa kanya eh. At saka imposibleng magkamali na siya yung hinahanap doon. Popular person siya sa Pilipinas. Diba? Ngayon, yung karapatan, binasa naman sa kanya. You're hereby under arrest. Ito yung arrest warrant, binigay sa kanya roon sa pwesto niya, binasa niya yon, yung hard copy. Tapos, ang ginawa, binasa sa kanya yung Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. And you have the right to get a lawyer or counsel of your choice. If you cannot afford, then the government will provide you what? Diba? So, ginawa naman sa kanya lahat yun, na-comply yun, itong Article 59. So, yung sumunod, eto, ang tao raw pong arestado, so dapat daw pong dalhin sa competent authority in the custodial state. Again, kailangan daw po pala ay state party. Ang Pilipinas is no longer a state party. Okay? Hindi na tayo state party rito. So ano po ang pinagbasihan na lamang po nila Boying, yung IHL, yung International Humanitarian Law. Now, focus lang muna tayo rito sa Article 59 para maintindihan nating maigi. Ano bang nilalaman nito? Bakit ito ginigiit-giit nila? So sabi rito, pag dinala raw po ito sa competent authority pwede raw pong humiling itong tao, itong arestado, itong si suspect, ng interim release, pansamantalang kalayaan habang hinihintay yung pag-surrender sa kanya. Okay. So it will take few days or months, ganoon ang mangyayari habang hinihintay yung release. No? So magagamit sana ni Duterte yan, kaya lang di applicable. Number 4, in reaching a decision on any such application, the competent authority in the custodial state shall consider whether, given the gravity of the alleged crimes, depende yan kung ano rin mabigat ba yung kaso sa kanya, di ba? There are urgent and exceptional circumstances to justify interim release, and whether necessary, a safeguard exists to ensure that a custodial state can fulfill its duty to surrender the person to the court. So, ibig sabihin, tinitingnan din dito yung bigat ng kanyang kaso at kung kinakailangan yung mga ibang mga katulad ng additional forces na para lang masiguro na oo nga malaya nga siya pero gwardyado. Uwi siya ng bahay niya, pwede rin naman, o pwedeng hindi siya umuwi ng bahay niya, 'di ba? Somewhere else like in a hotel, nandun lang siya o gagala siya sa mall pero may mga nakapalibot na mga gwardiya sa kanya. Hanggang sa dumating yung pinaka climax ng lahat ay yung pag-surrender sa kanya. Ganun din, susurrender din siya. Di ba? No, nagka-delay-delay lang. Sabi, it shall not be open to the competent authority of the custodial state to consider whether the warrant of arrest was properly issued in accordance with Article 58 and paragraph 1 and 1. So pinuntahan na natin yan dati, di ba? So ang sinasabi rito, sa custodial state daw po, sa korte, no, korte po ng Pilipinas. So hindi daw po dito si competent authority yung korte, hindi raw po wala siyang karapatan under po dito sa Article 59 para
um, ikonsidera na i-check nila na tama ba yung pagkaka-aresto sa kanya. Hindi raw po, hindi si competent authority po ang mag-consider niya na proper ba, ganun. Basta titignan lang na naibigay ba sa kanya. Kasi kapag hindi siya nabasahan ng Miranda Doctrine, doon po sa competent authority sa harap ng judge, doon po babasahin sa kanya yon. Oh. Yung siya ba ay na-identify, siya ba talaga yung tao doon? Pag sinabi ni Digong, hindi naman niya sinabi kung ako inaaresto eh. So, basta dinala ko rito. O di sabihin sa kanya, yan ang claim mo, okay. Ngayon ikaw arestado ka. Ito yung warrant of arrest. You have the right to remain silent, blah blah blah. So yun lang po yung kailangan doon. Hindi yung para tignan daw po ng local courts natin o local court natin na ito, at saka hindi po kailangan Supreme Court ha. Ordinary court lang. Pwedeng yung Pasay lang talaga. Yun lang may jurisdiction sa area. Titignan lang doon. Ikaw yan Duterte. Na-deliver naman sa iyo lahat. Nabigay yung nasabi sa iyo. Hanggang doon lang po. Tapos ang trabaho lang nito ni competent authority ay aabangan niya lang po yung kasi magbibigay ng recommendation yan eh. Ito pa sabi ha. The pre-trial chamber shall be notified. No, kailangan si pre-trial chamber ay pasabihan. Now, ito na-arresto na namin, humihingi siya ng pansamantala at limitadong kalayaan or interim release. So, ang gagawin ngayon nito ni custodial state, hihintayin niya yung recommendations na manggagaling po sa pre-trial chamber. Ano yung laman ng recommendation? Para masiguro na hindi siya makakatakas. Guwardyahan nyo ng marami, kahit saan pumunta, kahit tumataiyan, bantayan nyo, baka dumaan sa inidoro. Ibig sabihin yung inidoro na nababaklas pala, di ba? Tapos may tunnel pala sa ilalim, yung ganon. Babantayan nyo, makiamoy kayo. Ibig sabihin, makiramdam kayo. Ganon. So si pre-trial chamber din po ang masusunod. Okay? Now, if the person is granted interim release, pre-trial chamber may request periodic reports. So, sige, kailangan magre-report itong korte o kaya itong kung sino nag-handle dyan, ang PNP or what, magre-report sa kanila. Now, once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court as soon as possible. So, dadalhin pa rin po natin siya. Aeroplano pa rin siya, Gulfstream pa rin ang gagamitin para maganda, private, relax, 'di ba? Masarap ang pagkain. Tayo pa rin magdi-deliver kay Duterte. Ngayon, dahil po hindi na po ito applicable sa kanya, 'yun ang sinasabi ni Boyeng Rimulya. Saan po niya ito pwedeng hingiin? Etong karapatan niya na humiling ng interim release sa ICC naman po. Dalawa kasi ang pwedeng hingian. Pagka na-aresto ka, kung saan ka inaresto, pwede kang humingi. Or sa ICC kapag ka na-deliver ka na. Saan naman siya pwedeng ilagay? Pwedeng pauwiin ng Pilipinas kung tutulungan siya ni PBBM at ipapangako ng gobyerno ng Pilipinas na pag hiningi ninyong delivery yan doon, i-deliver namin yan. Ipapagrab namin yan. O kaya papalasada namin si Duterte. Haharap yan sa mga hearing ninyo. Kaya ang tanong, meron bang guarantee na mangyayari yon? Mas may guarantee na tumakas yan o itakas. Diba? So, ito ho yung kanilang yun ang sinasabi nila rito. Ngayon, balikan natin itong kay Tio Moreno na sobrang disappointed na sa kanya. Sabi rito ni Tio Moreno, ni Tio, under Senate rules, any resource person caught lying should be cited in contempt. The lies were obvious, yet what did Bato say? I will not cite you in contempt. We are fair here. Maaga pa kasi isinulat ito ni Tio Moreno eh. 'Di ba? So siguro nabasa niya ito, kaya napilitan na siyang i-cite in contempt. At ito rin yung sinasabi ni Robin Padilla marahil na pinipressure kami ng mga supporters ni Digong. Kasi rito nga nadali na si Bato eh. Na meron ka ng chance, nakita mo na nagsisinungaling pala, pero hindi naman niya mapatunayan na nagsisinungaling dahil niya alam kung ano rin totoo. Di ba? Wala siyang nilalatag. Hindi katulad sa Quadcom. Bago ka nila
bago kanila i-cite in contempt, sasabihin na sa iyo, oh, bakit nag-investigate kami? Oh, di ba, pumunta ka pa nga doon? Kung mamin lulukuhin dyan na, meron kaming pruweba. Oh, ito yung CCTV. Di ba, may ganon. Oh, merong statement. Di ba? Ganon sila Paduano eh. Pero diyan sa kanila, hindi. Lahat tinanong. Lahat kailangan galing dun sa resource person. Tapos hindi nagustuhan yung sinabi ng resource person, you're lying to your teeth. Nagsisinungaling ka. Hindi nila mapatunayan muna kung paano pag nagsinungaling. Eh, sabi niya dapat daw po ma-contempt. Isinight naman yung contempt eh. Kaya lang, hindi lang alam nito ni Tio Moreno, kinakailangan pala i-review pa at aprubahan ng Senate President. Di ba? Mas mahingipin pa si General, sabi niya ha, mas mahingipin pa si General Torre. Sabi sa kanya, in all honesty, even the Quadcom had more backbone than Bato. Totoo naman yan. Takot nga si Bato sa Quadcom eh. Di ba? Oh, kaya kung tutusin, walang karapatan si Bato mag-demand na dumalo yung mga pinatatawag nila dahil siya mismo. Di ba? Simple lang eh. Walk the talk. You know, he had the perfect moment to act, but instead of being a rock, he crumbled. Sayang, Bato na sana. Naging duwag pa. Kawawang Bato. Isinusukan ng kanilang influencer.